Anong awit ba ng pag-ibig ang kaya mong awitin para sa ating Panginoon? Ang tanong na ito ay akin ding kinatatakutan sapagkat aminado ako na ako ay hindi rin nabiyayaan ng magandang boses. Pero sa tingin ko naman, ang Diyos ay hindi partikular sa ganda ng boses kundi sa intensyon ng taong nagpaparangal sa Kanya. Sa araw na ito, ay pinakikilala sa atin ang isang karakter na magbibigay parangal sa ating Diyos sa pamamagitan ng isang awit. Siya ay si Zacarias, ang ama ni Juan Bautista at asawa ni Elizabeth. Nauna nang magbigay puri sa ating Panginoon si Elizabeth nang siya ay dalawin ni Maria sa kanyang bahay. Sa pagkakataong ito, si Zacarias naman ang magbibigay puri sa ating Panginoon sapagkat kinikilala niya ang dakilang gawa ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, pati na rin sa kanyang mga kababayan. Madalas, ang isang ama gusto niya na ang kanyang anak ay mas sikat kaysa iba pang mga anak. Ngunit kakaiba si Zacarias sapagkat alam niya kung ano ang papel na ginagampanan ng kanyang anak na si Juan at ano ang papel na ginagampanan ng pinsan ni Juan na si Jesus sa gawaing pagliligtas ng Diyos. Sinasabi niya sa kanyang awit na si Juan ay ang propeta lamang ng tagapagligtas at samantalang si Jesus mismo ang tagapagligtas na hinihintay ng bayang Israel. Ang papuri na ginagawa ni Zacarias sa ating Panginoong Diyos ay nagpapatunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Tinutupad niya ang kanyang pangako kay Abraham, pati na rin sa mga propeta. At ang pangako ng Diyos mismo sa buhay ni Zacarias ay nangyayari sa araw na ito. Kung kaya punong-puno ng pasasalamat sa Diyos ang puso ni Zacarias. Si Zacarias ay huwaran ng isang tao na marunong magpasalamat sa Diyos at kakaiba siya sa iba pang mga tao na madalas kinakalimutan ang mga taong nagdala sa kanila sa tugatog ng tagumpay pagkatapos na mapas kanila ang kanilang minimithing pagpapala. Kung titingnan natin ang katang awit ni Zacarias, ito ay para kay Juan sana, ngunit ang nilalaman nito ay mas mahaba yung pagpupuri niya sa ating Panginoong Hesus kaysa kay Juan sapagkat alam niya kung sino talaga ang totoong dahilan kung kaya nagkakaroon ng magandang pangyayari sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya at sa bayan ng Israel. Ito ang hamon sa atin. Ngayon tayo ay naghihintay sa
pagdating ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, nais ba nating makasulat ng isang awit ng pag-ibig sa puso ng ibang tao? Umpisahan natin sa ating sarili. Sa ating sariling puso, dapat magiging puspos ito ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang pusong puno ng pag-ibig sa Diyos, ang pusong marunong kumilala na si Jesus ay kailangan natin sa ating buhay, ang siya lamang makapagsusulat ng isang awit ng pag-ibig sa puso ng iba. Ito ang dalangin natin habang hinihintay natin ang pagsilang ng ating Panginoon, na sa pamamagitan ng ating mabuting halimbawa, naway manahan sana ang puso ni Jesus sa bawat isa at sa puso ng lahat.